Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indo Kabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, Bagyong Tino nagdadanayan sa iyang kusuga mantang Piga Pupunteria ada Banwaan o ada Palawan. Abogado Claire Castro nanindugan day interesado sa pagiging sekretaryo kan DOJ. President Bongbong Marcos sinuguan mga gabinete na siguradoon an marikas na pagatud ninda tabang sa mga tinamaan kan Bagyong Tino. WD nangangaipuan panin mas kadakol ng mga volunteers para sa paggibukan ng mga pagatud nin relief o tabang sa mga biktima kan bagyo. Sa tuya pa nga mga pamayukan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Reigning Miss Universe Traving asin MU 2025 candidates nag-walk out. Sa pamayu pa kita kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. DSWD o DSWD hinatod na panginot na ayuda sa mga residentes na naapektuhan kan bagyong si Tino. NGCP kinumpirmara na naapektuhan kan Bagyong Tino ang nagkapirang mga transmission line. Sa nangapuda na sa pagkakasararo asin pagtatarbangan matapos na magtama ada Bagyong Tino. Yan ang mga headlines kan mga barata. Anda mga detalyes at yan po pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol.
Matugang ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kitakan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Nagdadanay o lado nasyonal, nagdadanay ang kusog kan bagyong Tino mantang padagos ini na nagbabanta sa northing parte kan Palawan. Basado sa pinakauring report, pinagkakarkulong na sa katubigan ini kan linapakan na duman sa Palawan. May patos-patos ining kusog kan Duros na uminabot sa 120 kilometros an kada oras. Arani sa sentro asin iguanin pa burubugso na Duros na uminabot sa 165 kilometros an kada oras. Nagiiro ini sa parte kan na northing parte kan nasambit ng lugar sa rikas na 15 kilometros an kada oras. Ang sirkulasyon kan Duros gikan sa Bagyo an uminabot naman in 300 kilometros an kada oras. Nakabandira pa man giraray ang signal numero 4 sa northing parte kan Palawan kabalina and Calamian Islands. Signal numero 3 sa northing parte kan Palawan kabali ang Cuyo Islands. Signal numero 2 sa katimugan na parte kan Occidental Mindoro, timog na parte kan Oriental Mindoro, asin mada sa Central Kanda Palawan kabalina ang Cagayan Silio Islands. Signal numero 1 sa natatadang parte kan Occidental Mindoro kabali ang Lubang Islands, natatadang parte kan Oriental Mindoro, asin mada sur na parte kan Romblon, asin timog na parte kan Palawan kabali ang Kalayaan Islands, mga parte kan Visayas, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, asin man duman sa parte mismo kan Guimaras. Iba pa nga detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Sa barata sa lado nasyonal, pinakalma ni Palace Press Officer Claire Castro ang publiko matapos na magluwas ang urulay na siya ang masunod na sekretaryo kan Departamento kan Hustisya o Department of Justice. Sigun ki Castro na dai siya interesado asin na daiman ini nag-apply para sa nasambit ng posisyon. Pinasalamatan kani ang mga namamanuaan orog na ang mamamayang Liberal Party List na Representative Laila de Lima na kinakaipuan si Castro sa nasambit ng posisyon. Minsay man ni Castro sa mga kritiko na pwede man sindang mag-relax. Ninulita dahil ini interesado sa nasambit ng pwesto. Si De Lima ang naging Justice Secretary kan panahon ni dating Presidente Benigno Aquino III kung sa ina apwara ki Castro sinabi kaninga digdi and saro sa mga kwalipikado sa pwesto iyo si Batangas Representative Jerbel Jinky Bitrix Loestro sigun paman ki De Lima. Sa iba pa nga detalyes kita kan sa tuya pa nga barata sa lado nasyonal, pinaglalauman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sa iyang gabinete na bisitaw na asin na aramon ana gabus na mga apektado kan bagyong Tino segun ki Communication Undersecretary Claire Castro na apwara sa Department of Social Welfare and Development o DSWD nanginot sa pagdul kan PODPACS asin digdi nagrespondi ang Department of Energy DOE sa mga nawaranin supply nin kuryente. Yaon man ang Department of Public Works and Highways o DPWH asin man ang Metro Manila Development Authority MMDA na linigon ang mga dalan o tinampo. Dagdag pa kaniya na siniguro kan gobyerno na marikas ang pagiro kan mga ahensya para man marikas ang pagbangon kanasambit ng mga lugar. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nangapudan ngunyan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD nindagdag na mga volunteers para masiguro na dagos-dagos ang repacking kan mga food packs na itinatao kan mga ini sa mga nadenyaran kan bagyong Tino. Sigun sa DSWD National Resource and Logistic Management Bureau na padagos ang paggibuninda kan mga family food packs sa saindang
Luzon Disaster Resource Center LDRC sa parte kan syudad kan na Pasay. Dagdag pa ni DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao na kada tabang ada makakaligtas nin buhay sa mga tinamaan na apektado ka na nasambit ng bagyo. Pwede man na magpasiring sa mga iniya sa LDRC sa barangay 195 duman sa parte mismo kan syudad kan Pasay. Sangon yan na idol na kan DSWD ang aabuton sa 1.9 milyones pesos na kantidad na tabang sa mga nadistroso o apektado kan bagyong Tino. Sa iba pa kita nga detalyes kunyan kan sa tuya pa nga mga barata pa kita kunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, paragos kunyan ada pagtaunin na tabang kan gobyerno nasyonal sa paagi kan DSWD sa mga naapektaran kan bagyo dumada sa parte mismo kan Visayas area o minabot sa 1.9 milyones pesos ang ipinaabot na tabang kan Department of Social Welfare and Development DSWD sa mga pamilyang naapektaran kan bagyong Tino. Bako lang sa parte kan Central Visayas Caraga kundi maging sa parte kan Bicol Region. Kabali sa tabang na ini ang mga pagkakan asinibapang kinakaipuan basado man ki DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Pinaglalauman na madadagdagan pa ang kantidad kan tabang ninuli ta padagos pa man ang pagbubusisi kan mga field office kan DSWD sa sitwasyon sa saindang mga lugar apwara sa mga pagkakan asinibapang kinakaipuan. Nagpadaraman ang DSWD kan mobile kitchen sa Matnog Port sa Sorsogon tanganing matawan nin mainit na pagkakan ang mga standard na mga individual demand o stranded na mga individual demand. Sa presente may 53,517 na pamilya asin 175,531 na mga individual ang nasa 2,156 na mga evacuation center duman sa parte kan Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, asin man Caraga Regions. Igwamanin 20,565 na pamilya o 65,751 na katao ang temporaryong nakaistar sa mga sinasabing mga partidaryos kani o mga kapamilya asin man mga barkada. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal, temporaryo nga mayo nin kuryente sa apat na transmission lines gikan sa Eastern Visayas asin saro gikan sa Northern Mindanao ninuli man kan bagyong Tino. Basado yan sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP. Ang mga apektadong mga linya sa Eastern Visayas iyo na maasin na Baybay 69 kV line, Ormoc San Isidro 69 kV line, Ormoc Baybay 69 kV line, asin na maasin San Isidro 69 kV line. Sa Northern Mindanao apektado man ang Placer Madrid 69 kV line na nagtataw ding kuryente sa lugar kan Surigao del Norte. Dagdag pa kani Iguama ni naabuton sa 138 kV at sina sarong 350 kV line anda ingunyan naggagana kaya subuot digdi kaya man na payroon ka na NGCP ang mga tauhan para man mag-inspeksyon asin magkumpuni o magtrabaho orog na sa mga lugar na dudumanan kan sa indang mga crew. Iba pa na detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Matapos man ana pagtama kan bagyong Tino, nag-apila tulo sa si Dinagat Island Congressman Kaka Bagaw na pagkakaigwaning pagkakasararo, pagtatarabangada, ninhuli ka na distrosong pinagwalat ka na sambit ng bagyo. Sigun sa mambabatas, kadakol na mga tao ang kinakaipuan na
likas o mag-evacuar kana bangging idto kung sa ina nagtago tangani nga makaligtas sa lamasa kan bagyo. Nagpasalamat man siya sa International Organization for Migration IOM. Ninuli kan ginamit na mga harong kani bilang temporaryong evacuation center para sa pamilyang apektado. Pig-ing kaminar kani ang mga residentes na magtaunin update kaya sa kanya-kanyang mga social media accounts para man maipaaram ang sitwasyon sa Emergency Operation Center kay Gobernador Nilo Demery Jr. asin iba pang ahensya kan gobyerno. Nagpasalamat man siya sa mga lokal na mga opisyal, NDRRMO asin PDRRMO sa Maricas na paglinig pati naman sa opisina kan DPWH, DSWD asin man DTI sa pagtabang sa pagkakaigwa kan pag-aram kan mga distroso. Tinawan doon kaniya ang panahon para man pakusugon ang bayadihan asin tarabangan yan tanganing mas pang maparikas na makabangon ang mga pamilyang naapektaran kan bagyong Tino. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, puminakol sa abuto na sa 4 o 42,000 na mga pamilya o 133,000 katao sa Western Visayas ang apektado kan bagyong Tino. Ini basado ban sa pinakahuring datos na itinao kan liderato kan Office of Civil Defense Region Office number 6 OCD. Iyan sa parte mismo kan presenting 30,000 na mga pamilya, 94,000 na mga tao ang nasa 1,304 na mga evacuation center. Ang kapis man ang may pinakadakol na apektadong pamilya o minabuta sa 17,000, kasunod ang Iloilo na aabuton man sa 9,000, Aklan 8,000, Antique aabuton sa 7,000, asin Gimaras na igwaman in 1,000, aabuton man sa 400 na mga individual, asin 113 na mga rolling cargos ang stranded sa mga puerto duman sa Western Visayas. Uminabot man sa sobra sa 10 milyon pesos ang kantidad kan food packs asin non-food items ang ipinaabot kan lokal na gobyerno asin man kan DSWD. Siniguro kan OCD number 6 na padago sindang nagmomonitor asin na nakikipag-ulay tangani man na mas pang maparikas ang pagdul nin tabang sa mga lugar na apektado kan bagyo duman sa Western Visayas. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga bareta, ipinagpayag ni Ombudsman Jesus Crespin Buying Remulla na kabali si former House Speaker Martin Romualdez sa mga papanaguton mapadapit man sa flood control project anomaly o korupsyon. Nagtutubod kaya ang nasambit ng opisyal na dailusot sa pananagutan si Leyte 1st District Representative o Congressman Romualdez. Iyan kasumpay kan issue kan korupsyon sa mga flood control project sa DPWH. Ipinagpayag kan Ombudsman na si Remulla na ana pagiging Speaker of the House ni Romualdez iyo ang nahihiling na kausa o daylan o rason para siya magkaigwaning pananagutan sa pagbugtak ni former Ako Bicol Party List Representative o Congressman Saldico bilang House Appropriation Committee Chairman. Iyan bunga naman kan isinagibong investigasyon kan Office on the Ombudsman sa naging papil kan dating congressman sa dalagan kan maanumaliyang mga proyekto sa flood control. Ninhuli kani pinagsiguro ni Ombudsman Remulla na magibusinda nin mga kadagdagan ng mga lakdang tangani man na maaraman ang bilog na katotohanan sa likod kan PRAD o kan flood control scandal.
sa iya man na tinawanin doon na mayo nin papalusuton na digdi orog na mga lider o opisyal kan gobyerno na naging kalakaran kan sinambit ng korupsyon kon kaya't posible subuot na atubangon ni former House Speaker Martin Romualdez ang kasong gross and excusable negligence. Kabali na digdi sinabi kan ombudsman ang pananagutan kani. Ipinagpahig naman kan presenting ombudsman na nagpapadagos pa man an sa indang investigasyon. Iyan kasumpay man kan pagkakasangkot ni Senador Chis Escudero sa maanumaliyang proyekto kan flood control. Sinundan subuot ang nakalap na money trail na posibleng maging dalan tangani man na maaraman ang pagkakadawit kan senador. Pati naman mga salaysay manungod man sa flood control project skandal sa indaman subot na gagamitud bilang mga ebidensya na iyo ang pinagbubusisi ng unyan kan ombudsman. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitang unyan sa lado nasyonal. Preparado na liwat pamayuhan ni Senate President pro tempore Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa maanumaliyang flood control project. Sa parte kanda pagkakaigwa nin tiripon, sinabi ni Lacson na ingkaso na mapili siya sa plenaryo asin digdi sa iya mismong aakuon ang pagiging chairmanship tanganing maipagpadagos ang nauntok na investigasyon. Dagdag pa kani, preparado naman siya sa posibleng pag-question kan nagkaparang mga senador sa anuman na magiging desisyon o direksyon kan pag-iimbestigar. Iyan kasumpay man kan flood control scandal. Napag-ulayan man daaninda ni Senate President Tito Soto ang posibilidad na digdi madestabilize ang sa iyang leadership sa oras na magtukaw siya bilang chairman kan komitiba. Mantang liwat na ikakasang pagdangog kan committee, may atubang da si Lacson nin sarong very important witness na maglalantad kan mga panibagong revelasyon kasumpay kan subuot irregularidad sa mga flood control project. Sigun ki Lacson, ang testimonyang ini makakatabang tanganing maisara ang gabus ng mga natatadang mga issue asin mas pang mapakusog ang kaso laban sa mga sangkot na mga opisyal. Nagsayo man si Lacson na pangaranan ang nasambit ng testigos. Alagad sinabi kini na may iluluwas ining importanteng impormasyon sa nasambit ng investigasyon. Tinawan doon kan senador na pariyong mga bagong mga pangaran asin dati naman na nabanggit na mga personalidad ang posibleng masangkot basado sa ilalahad kan testigos. Kanaputon kun ang testigos kusang nagranisa sa iyang opisina, sinabi ni Lacson na may conjoint o anda nagkaigwa ni padreno sa saindang komunikasyon nakatalaan ana sunod na pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee sa maabot na pitsa 14 kan bulan kan Nobyembre depende sa pag-aproba kan Senate Committee on Finance. Iba pa nga detalyes kan mga barata pagitang unyan sa lado lokal o lado nasyonal padagos na pinagababantayan kan gobyerno ang epekto kan bagyong Tino na nakaapekta sa aaboton sa 340,000 katao gikan man sa 1,397 na barangay sa mga rehiyon kan Mimaropa, Bicol, Western Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga, Negros Island Region. Asidian basado kay President Bongbong Marcos. Basado sa presidente, tulos man ay isinagibo ang preemptive evacuation tanganing masiguro ang kaligtasan kan mga residentes. Sa presente, aabuton sa 175,000 persona o katao ang temporaryong nagdadago sa mga evacuation center sa mga apektadong mga lugar. Naka-preposition ang DSWD kan mga food packs asin relief goods na preparadong itao. Mantang digdi nag-respondiman ang DOA asidban ang NIA sa mga report kan power
outage mantang ang DPWH sa MMDE at nagpapayro ka na mga clearing teams tanganing linigon ana mga dalan o mga tinampo digdi nagatauban ninda solusyon asin na pagiroan na nagkaprang miyembros kan gabinete sa mga pinakaapektadong mga probinsya tanganing personal na aramonan kamugtakan kan mga residente siguraduhon na maibalik tulos ang mga panginot na mga serbisyo pig-ing kaminarman kani ang publiko na magdanay na alerto asin magdangog sana sa mga abiso kan lokal na opisyal para sa saindang kaligtasan sharing man sa mga miyembros kan media kabali ang BBS FM. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga baga nagbabaga nga mga barata. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata nagbagsak ang sarong military helicopter duman sa Lorito, Agusan del Sur kana sudma Nobyembre 4 sigunian sa kumpirmasyon kan Eastern Mindanao Command Is Minkum segun ki Isminkom asin super OWI aircraft ang subuot pasiring sa naman sa mga lugar na naapektaran kan na bagyo nga si Tino tanganin man na magsagibo kan pinagapod na disaster response operation kan ini ang buminulusok asin dagos ng buminagsak sangon niya nagpapadagos ang rescue and recovery operation duman sa lugar katabang ang mga emergency response teams. Sigud ba na sa mga residentes may nahiling subot na mga nasulo na hawak sa pinangyarihan kan insidente alagad mayo pang opisyal na kumpirmasyon gikan sa militar dapit sa bagay na ini padagos man na nagangalap pangunyaning kadagdagan na impormasyon ang mga autoridad manungod sa nasambit ng insidente. Iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sinigurong unyan kan Department of Energy DOE na nagdadanay na bastante ang supply kan kuryente asin man kan lana sa nasyon na kasumpay man ka na pagtama ka na bagyong Tino asin sa nagkapirang mga riyon sa pahayag kada sambit na ngayon siya nakikipag-ulay na ang mga ini sa energy sector stakeholders kabali ang power generation oil acid man distribution sector iyang tanganing masiguro na dagos-dagos ang serbisyo asin tulos na restoration kan mga sinasabing padapla na mga linya kan bagyong Tino sa kalkulasyon kan DOE normal paman giraray an operasyon kanda Luzon, Visayas asin Mindanao grades alagad may nagkapirang on-grid power plants sa Cebu asin man Negros Occidental nasa presente pinagpapakaray matapos man na magtama naman ang bagyong Tino basado naman sa datos kan National Grid Corporation of the Philippines NGCP duwa sa mga transmission lines sa parte kan Liti asin Surigao ang naibalik na ang linya kan kuryente alagad may nagkapira pang linya paman giraray ang daipa operational sa Visayas asin na Negros. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata pa kita sa lado nasyonal puspusan niya na ang Philippine Red Cross sa pagtaon ni na tabang sa mga tinamaan kan bagyong Tino sa mahiwas na parte kan Visayas o minabot sa ribo-ribong katao ang natabangan sa Southern Liti Gingoog City asin man duman sa Cebu nagpatindog ang PRC nin mga first aid station asin man ligtas na pinagatud ana sarong emergency
childbirth case sa parte kada Cebu. Nagsagibo man sindakan disaster prevention session duman sa Capiz. Nagtaunin mga bulong, face mask asin mad, naghiras nin mga tubig na kinakaipuan kan mga residentes. Nagtaumanin humanitarian body asin psychological, first aid, welfare support asin na aabuton sa 1,600 na mga hot meals sa mga apektadong pamilya. Isinagibo ang hygiene promotion session duman sa Capiz tanganing maiwasan ang mga helang sa evacuation center. Sigun sa PRC Chairman Richard Gordon, ang kada taong natatabangan ang natatawanin paglaom, preparado daad PRC na mas pang paiwason ang operasyon tanganing masiguro na mayo nin komunidad ang mawawalat gikan sa mga syudad sagkod sa mga coastal na mga lugar na tinamaan kan sinambit ng bagyong Sitino. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado lokal, sa iba pa nga o lado nasyonal, sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, an aka teacher party list na si Congressman Antonio Tinio nagapayag asida pinagkundinar si Davao City 1st District Paulo Pulong Duterte sa subuot aligasyon asin da ipagkakairintindihan kan makabayan black mapadapit man sa role kan government oversight reminding information ini sa tauban kan pagiging legislador kaanda aki ni Duterte na si Pulong. Sinabi kani na ignorante sa ley ang nasambit ng Hobe na Duterte ninulit taday ini nag-aaram kan sa iyang mga pinagbubulgar na kung sain puro sa naman na subuot personal na motibo na kung sain na digdi pinagbubuhat an sa indang pamilya. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal, kinumpirma runyan kan Philippine Space Agency PhilSA na liwat na naglansar ang People's Republic of China ning Long March sa 7A rocket poon sa Winchang Space Launch sa site Winchang Island bandang alas 11:47 nin pagkaaga kan aldaw kan Lunes. Kasumpay kani nagpatanid anayin siya sa publiko, partikular na sa Northern Luzon manungod man sa posibleng pagbagsak kan rocket debris sa mga sinasabing mga draft zone na kung saan pinagkakarkulong 67 nautical miles gikan sa Dalapuri Islands o Island, Cagayan 44 nm gikan sa Burgos, Ilocos Norte 75 nm gikan sa Camiguin Norte, 63 nm sa Santa Ana, Cagayan. Ipinaaram ka na sambit ng ahinsya ang planong rocket launch anti-spama na inilunsar sa mga lugar asin na sigun sa ahinsya kan gobyerno pati naman kan mga autoridad. Pigpaliwanag man kan PhilSA na pwedeng magbunga nin peligro ang pagbagsak na parte kan rocket sa mga barko lulunadan kabalida sa mga eroplano o helicopter, bangka na ginagamit kan mga parasira asin iba pa na nagaagi sa nasambit ng drop zone, maski nga ni daini pinaglalauman na mabagsak sa kadagaad o mga kaharungan. Mga bareta kitang unyan sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal.
Nagpaabot nin sinsirong pasasalamat si Arnolfo Malto asin Maria Teresa Dailao kay Gobernadora Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur, Congressman Migs Villafuerte asin Congressman Luigi Villafuerte, pareho sindang benepisyaryo kan libreng CT scan asin mammogram sa party kan Tayhihiras sa Camarines Sur. Iyan bunga naman kanda pinag gigibong mga programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa Provincial Medical Center sa tabang man kan programa dain nasubot sinda magastos pa nin dakulang kantidad asin kumbinyente ng maray an sa indang pagpapakonsulta kon sa private kaya mapakonsulta ana mga ni asin na mapa-CT scan mabayad pa sinda nin 27,000 pesos an sa indang magagasto. Sabi kaniya dipisil na maray para sa inda na mga tius kaya digdi dakulang bagay ada mga programang ini kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinapanginutan ni Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Iyan ang kapuerte talaga na dakulang tabang sa mga kapagpobrihan sigun paman ki Arnolfo. Kaya labi-labi man an sa iyang pasasalamat maging si Maria Teresa sa programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot ninda Governor Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte sinda nagkapersa na sa ribo-ribo ng natabangan asin nabaguan buhay kan programa kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur manungod man sa serbisyong kapuerte. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa ladwa lokal, number 8 most wanted person arestado kan mga autoridad. Boyet Paderes sa detalye. Dakop sa manat sa operation ng mga autoridad at siya sabing rank number 8 most wanted person. Sigon kay Police Captain Bernie Undisimo, binakop ang suspect uli sa dahil kaliwa pugulan ang salderis kong putol ka mga puling nyog sa man iba-ibang lugar sa panuwaan ng Delgaligo, Camarisor kung kaya pinalusan ng warrant of arrest ng korte para sa kasong pagbaylar sa Coconut Preservation Act of 1995 as in Chainsaw Act of 2002. Sinabi ni Undisimo sa alas 11 ng pagkauntokan sa indang mahiling ang suspect na may pugulan naman na chainsaw as in naghahansas na naman na lagadiyo na sa puling nyog sa sinambit ng lugar. Kumpiskalo ang chainsaw kayo ni dagos ang binitbit ang suspect pasiring sa Delgaligo Police Station. Para sa BBS News, Poet Paderes. BDS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sorpresa asin dakulang tabang para duman sa mga taga-Tambo, Pamplona, Camarines Sur an pagabot kan na tabang kan serbisyo nga kapuarte, partikular na kan kapuarte team sa saindang lugar na pinagapadaran ni Gobernadora Elry Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte. Iyan tanganing magkondukta kan pinagapod na healthcare on the go medical mission ulit na aprobitsar kay ni kadaklan sa mga residentes dumanda an medical asin dental check-up tooth extraction asin man mga bulong an sa indang libreng na resibi dakulang tabang orog na sa mga senior citizen na nahirasan ni pansarong bulan na supply kan sa indang maintenance medicine o mga bulong an araw kaning mga programa an padagos na pinagasusulong kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman kan mag-aramang Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Uli kaya na sinabi ni Gobernadora Elry Villafuerte na maglaom subuot ang mga residentes na mas dakul pa
ana mga tabang asin madudumanan na mga lugar tanganing darahon an mga programang marhay na itinutulod kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa kasaraditan urog na sa mga tios na mga pamilya an libreng serbisyo medikal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa iba pang detalyes kan mga barata lokal, Comelec Voters Registration liwat mapadagos ngunya na aldaw Nobyembre 5, 2025. Darrell Banya sa detalye. Ipinahayag ni Atty. Michael Julia Jr. na pauno niya na aldaw Nobyembre 5, liwat na mapadagos ang voters registration. Nakatalaan duman niya na aldaw kan Comelec Naga ang Barangay Abelia sa agang Nobyembre 6. Yaol man sa Concepcion o sa Carolina, Nobyembre 12 sa Concepcion Grande, petsa 13 ang Concepcion Pequeña, petsa 19 Dayangdang, petsa 20 Barangay del Rosario asin sa 26 ang Dinaga mantang sa Nobyembre 27 ang Barangay Igualdad. Ang sinabit ng mga aldaw ang tiglatag na schedule kan Comelec Naga ngunya na bulan para sa satellite registration. Agad kay ni ang kooperasyon kan Gabos para sa matriyumpong voters registration. Mientras tanto, makondusir man in massive satellite registration ang Comelec dyan sa Pili, Camarines Sur sa mga pribado asin pampublikong eskwelahan sa Laucan Banwaan in Pili ngunya na Nobyembre. Objeto man kan lakdang na mairani sa mga residente orog na sa mga jóvenes ang pagparehistro. Sigon sa Comelec dyan sa Pili, maabot na sobrang 200 na bagong mga registrants ang sa napiglalauman na ma-approve sa kan sinambit ng registrasyon lalo na sa mga national high school. Sa presente, maluya daa ang mga nagpaparehistro para sa naganahadang na 2026 barangay asin sanggunian kabataan elections kung sa inday nga ni da 10 ang nagpaparehistro kada aldaw ang nagapasiring dyan sa Comelec sa Pili Alagad Normal Subot ini minuli ta piglalauman nindaan paglaog kan o sa paglaog da kan taon 2026 sa Kamaroso ang mga maparehistro. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, wat na pinatunayan ngunyan kan Bicol University duman sa parte mismo kan daraga sa probinsya kan Albay antibay ninda sa dalagan kan accountancy matapos na ini an biston kan Professional Regulation Committee PRC bilang sulusulong top performing school sa October 2025 Certified Public Accountant Licensure Examination CPA LEA. Nakamtan kan Bicol University BU Daraga ang kabilugan na passing rate na nag-aabot sa 84.85%. Sarong patunay na halangkaw ang kalidad kan na pagtutuklo asin dedikasyon kan universidad sa dalagan kan accounting education. Sa datos o record na pinagpaluwas kan PRC o minabot sa 10,171 ang bilang kan mga nagkuakan na nasambit ng examination kung saan 3,460 lang ang nakapasar. Iyan na haros kapariyo kan national passing rate na 34.2%. Dakula ang mismo na laktaw ang na-record kan BU Daraga kumpara sa parte kan pangnasyon na average dahilan na tanganing lalo ining pakusugon asin ang reputasyon bilang powerhouse sa accountancy education sa bilog na nasyon. Kasabay kani nagpaabot man ni na pagbati ang PRC sa 300 o 3,460 na mga bagong certified public accountants na matrayumpong nakapasa sa CPA LA ngunyan na bulan kan Oktubre 2025. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal isinagibo ang roll out kan walang gutom program
WGP beneficiary app asin man na PIN code reset. Iyan tangani man na mapadali sa mga beneficiaryo asin tabang na ipinapamudbud kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi man ni Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Mix Villafuerte. Objeto kanasambit ng aktibidad na mas pang mapatibay ang seguridad kan information sa kada beneficiaryo asin mahidul sa sainda ang mga features kana app sa paagi kana WGP beneficiary app. Mas pang mababantayan kan mga beneficiaryo ang balance kan sa indang electronic benefit transfer ka o transfer card na digdi marhay na lakdang sa pagpapasiguro pagtaya kan sa indang mga nire-redeem sa o pinag-re-redeem sa kada minaabot na bulan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pang mga detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Nag-arab-adab ana sarong kasulo sa parte mismo kan banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur. Sinasabi na bigla na sanang nahilingkan mga residente sa an pag-arab-adab kan kasulo duman sa parte kan banwaan kan Lagunoy, Camarines Sur kan sudma na pagaramanda na ancestral house kan mga pilapil iyo ana nasulo. Inaaram pa kan mga autoridad ana pangyayari asin na an rason kana nasambit ng kasulo ana grupo kan Bureau of Fire Protection kan banwaan kan Lagunoy nakapag respondi man tulos sa lugar kan pinangyarihan kan na insidente. Sangunyan padagos pa ang ginigibong investigasyon kung ano ang rason asin kun pira ang damage na iwinalat kanasambit ng kasulo. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, maabot sa 1,500 na kapulisan ana ipinagdeploy sa manlain-lain na mga lugar sa parte mismo kana probinsya kana Albay. Iyan kasunod man kana nangyari nga undas asin man pag-agi kana bagyong Tino sa nasambit ng lugar. Siguna sa nasambit ng hipatura kan na pulisya sa paagi ni Colonel Noel Nunez. Ginibo ninda anasambit ng lakdang iyan tanganing masyat na mismo ang kaligtasan kan mga residente sa nasambit ng lugar na kung saan masiguro na day maapiktaran asin yaon sa salbadong lugar sa pag-agi kan na bagyong Tino. Iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ana PNP duman sa parte mismo kan banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur, ana padagos-dagos sa pagkakaigwa kan checkpoint sa Linderos kan banwaan kan Del Gallego, Camarines Sur. Iyan tanganing masiguro ang kaligtasan kana mga pasayro na nagaagi sa saindang lugar pabalik duman sa parte kan Metro Manila matapos man na birisita ang mga iniya asin magsungko sa mga puntod kan sa indang mga mal sa buhay kan nakalis na undas kung sa ida pinaglalauman na dakol pa ang pagdagsa kan na bulyum kan na mga lulunadan paluwas sa parte mismo kan na probinsya ni na Camarines Sur. Sumpay kan bagay na ni ipinagpaig man ni Police Captain Bernie Undisimo
an acting chief of police kanda Banwan Candil Gallego Cabarete Sur na naging matrayumpuman si paghanda kana grupo kana kapulisan sa pag-agi kana bagyong si pag-agi kana bagyong si Tuni digdi sa laog mismo kana probinsya kana Cabarete Sur. Sinabi kani na mayo man lamang nin anuman na nadisgrasya o nakadaranyaranda na mga residensya o pagrurugaring kan gobyerno sa saindang banwaan iyan bilang parte kana ginibong paganda kan mga residente sa asinman kan manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno katabang an PNP Bureau of Fire Protection asinman an grupo kan LGU. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal maabot sa 19 mil na mga residente sa Bicol apektado kan bagyong Sitino. Iyanda o minabutmada sa 222 na ribo asin kantidad kan na tabang naidul kan opisina kan DSWD apektado kan bagyong Tino ang 19,000 katao sa Rion Bicol mantang uminabuta sa 222,000 pesos ang kabilugan na kantidad na tabang na naitaukan na gobyerno sigun sa report iyan kan Office of Civil Defense sa Bicol kasudmang alauna imidyanin pagkahapon. Pinakadakul na naapektaran sa parte mismo kan probinsya kan Masbati na uminabuta sa 16,098 katao asin nag-iribakwar na 15,247 kanasa binang bilang nasa laog kan 183 na mga evacuation center asin 851 na mga individual man yaon sa sindang outside evacuation centers na i-record ang mga baha sa 5 barangay kan Masbati kun sain apat sa Banwan kan Kataingan asin man Saru sa Kawayan kan Nobyembre 3 basado sa DSWD Bicol kabali sa naidol na tabang iyo ana family food packs ready to eat meals asin hot meals sa mga banwaan kan Matnuga asin na Piodoran sharing man sa Kataingan sa Tabaco City mantang balik eskwela naman poon kanda sudma ana mga estudyante sa probinsya kan Sorsogon matapos na ilif ang suspension kan klase kasudma ni na pagkahapon kabali na digdi o pagkaudto kabali na digdi ana mga banwaan kan Ginubatan Rapo-Rapo Daraga Legazpi City asin Tabaco City duman sa probinsya kan Albay sinugo man kan decapment kan mga evacuee sa Legazpi City asin man Piodoran sangunyan nagdadanay na nakaalerto ang tropical cyclone sa nasambit na nga lugar kung sain southern portion kan Albay kabali na ang Piodoran, Villar, Libon, Uwas asin Ligao City na pinagababantayan ni Nuliman kana sinasabing paglangkaw ka na tubig darapa ka na bagyong si Tino. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata kita ngunyad sa luwas kana nasyon sa barata sa international barata sa luwas kan nasyon gadan na o binawian na nin buhay si dating US Vice President Dick Cheney sa edad na 84 anyos sigun sa agum kani na siya Lainey ana mga aki na sindalis asin na Mary ana Dayland kana sinasabing kagadanan ni kan dating Vice Presidente iyan ninhuli kan komplikasyon kani sa pneumonia cardiac asin man vascular disease siya ang
46 na Vice President kan Estados Unidos de America kan panahon kan Republican President George W. Bush sa duwang termino poon kan 2001 sagkod ng 2009. Naging matindi ang kritiko o naging matinding kritiko siya ni US President Donald Trump kung sa inapod kaning talsot asin sarong dakulang pagkakasala asin dakulang banta sa partibismo kan Estados Unidos de America. Taon 2024 kan magboto ini sa presidential election para man sa Liberal Democrat asin kaparehong Vice President Club na si Kamala Harris. Naging representative kan Wyoming asin Chief of Staff kan White House asin Defense Secretary si Cheney. Nagkapirang bisis na ini ang pinagtamaan kan cardiovascular disease asin kan taon na 2012 nagsairarom siya kan heart transplant. Ipinagmundag si Richard Bruce Cheney kan Enero 30, 1941 duman sa Lincoln, Nebraska. Nabistado niya ang high school sweetheart na naging agom na si Lainey Vincent Cheney asin ikinasal kan 1964. Naresibi kani ang Yale University sa paagiman kan scholarship alagad na ilipat siya kay ito asin na kick out sa nasambit ng universidad. Nagbalik ini sa pagklase asin natapos niya ang Bachelor, Master and Political Science gikan sa University of Wyoming. Nagtrabaho siya sa sarong power lines sa company kung saan duwang businessman siyang nadakop ni nuliman kan pagpamaniho na nakainom. Sa tuyang detalyes ngunyan kanda sa tuyang barata ngunyan sa kinabanda ni Karawat. Sa tuyang barata ngunyan sa kinabanda ni Karawat, padagos ngunyan ang pagguno ninda o padagos ngunyan ang pamamayagpag kanda mga parakawata gikan manda sa partibismo kanda basketball sa PBA kanda grupo kanda sinasabing Bolts alagad ini ang subuot digdi kaigwan ni na dikit na diferensya ni huliman kana sinasabing anda saro sa saindang mga parakawat an igwangunyan ni na injury uli naman kan pinakauring laban kani alagad sigun sa partibismo kana team kana Bolts sindaan na magpapadagos sa buot sa pag-insayon ni Maraya tanganing digdi idepensa ana sa indang team sa masulod nindang laban sa partibismo kana Philippine Basketball Association. Yan mga tugang ana katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, ang biyaya patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:05. BBS Basta Bareta,
sigurado. Matugang maray na aga po sa Ilocos, ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, feeding activity, pinagagibo kan mga kapulisan, duman sa parte mismo kan Banwaan kan Goa, Camarines Sur. Sa satupang pamayukan mga barata lokal, nauusong impluensya like illnesses, pwedeng mapuli sa komplikasyon kung ini mapapabayaan, sabi ka na health expert. Kaya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, 7 quarry operators duman sa parte mismo kan daraga sa probinsya kan Albay, pinagpapundo. Ikaw National High School choir nanggana sa Busan Choral Competition. Sa satuya pa nga mga barata sa lado lokal, sarong truck tuminagilid sa probinsya nin Camarines Sur. Pulis gadan kada makasabat ni na aksidente kasudma. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata pa kita sa lado lokal, mga stranded na mga biyahero sa Pantalan, darakan bagyong Tino, natawani na hotmates kan DSWD. Yan mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdo. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo, lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo, lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Atugang maray na aga ako si Jonel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, tulong lalaki ang pinag-anod kan alon na sa kadakatan na parte kan Birak naman sa parte mismo kan probinsya kan Catanduanes na isalbar kan mga autoridad. Matrayumpo na na-rescue kan Philippine Coast Guard duman sa parte kan Catanduanes ang tulong lalaki nga nagkakarigos asin na inanod lunad kan sindang salbabida sa kadakatan na sakop kan Barangay San Pablo Biraca sa probinsya kan Catanduanes kan nagtalikod na aldaw kan Lunes. Yan na basado man sa PCG Catanduanes, nagkakarisigos subuot ang mga biktima gamit ang sindang mga salbabida kan bigla na lang sinda na
iatong kan na alo na bunga naman kan makusog na duros. Tulos man nagresponde ang mga autoridad kung kaya ang mga ini na isalbar o na iligtas. Maski nga ni dahil na apektado ang probinsya kan Bagyong Tino. Digdi nakaalerto pa man giraray ang gill warning sa kadagatan na sakop ka na sambit ng probinsya. Liwat na nagpagirumdum anda nasambit ng ahensya na iwasan anda paglalayag mo na sa anuman ang mga aktibidad sa dagat. Iyan arog ka na pangsisira, paglalangoy o pagkakarigos, tangani man maiwasan ang anuman na klase nin mga insidente. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa ladua lokal sarong miyembros kanda pulis ada binawian ni na buhay matapos nini ada makasabat ni na aksidente kasudma entirong unyada na nagmumundo ang bilog na Sorsogon Police Provincial Office sa pigbiglaan na pagkagadan kan sa indang pag-iriba na sa First Provincial Mobile Force Company nagadan ang sarong aksidente kanda sudma sa barangay kan Salvacion Way sa Sorsogon City. Pinagsasabi na ana nagadan na pulis ang tubong Tabaco City sa Albay gikan ini sa iyang promotional interview sa Legazpi City. Patapos na siya ma-interview na kanda mga opisyal kanda Camp Simeon Ola sa siyudad kan na Legazpi para sa iyang promosyon na ini papuri na kuta na sa iyang presidensya asin na pasiring duman sa indang istasyon kan na pulisya tangani na mag-duty para man sa nasambit ng hipatura. Digdi na niya nasa bata ana nasambit ng aksidente. Binawian in buhay ang biktima, ninulikan matinding distroso sa iyang payu mantang pinagbubulong duman sa Sorsogon na Doctor Hospital. Nagpahabot naman ni na pakikidumamay si Police Colonel Alex C. Daniel, ang Provincial Director kan na Sorsogon na PPO, kaibanan anda bilog na pulis na kung saan digdi sa nawalat na pamilya kan na biktima anda mga pag-iribang mga miyembros kan na PNP duman sa Sorsogon na enterong namumundo ka na sambit ng pangyayari. Basado sa Sorsogon na PPO, magdadanay na buhay sa saindang pagrumdum ana sa iyang katapangan o an sa iyang kaisugan, dedikasyon o tapat na paglilingkod sa partibismo kan mga namamanwaan duman sa saindang probinsya. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, ang Department of Agriculture DE Bicol digdi sa laog kan Bicol Region na anda padagos ngunyanda sa pagsulong ni na 20 pesos na kada kilo kan na bagas sa tabang man kan National Food Authority NFA. Ini parman sa mga benepisyaryong mga tsuper ninda Trimobile alagad siguna sa Department of Agriculture sa Bicol pinagainot ninda na tawan na atensyon iyo mismo ana mga nagkakayod din Trimobile duman sa parte kana probinsya kana Albay ninuli ta ini iyo an inot na nakapagpaabot nin request sa saindang opisina an mga tsuper kana tricycle pati naman na tsuper kana jeepney anda padagos-dagos na nakakaabil ngunyan kana 20 pesos na kada kilo kana bagas duman sa parte mismo kana probinsya kan Albay na pinagtuturuang tuwangan na iyatud kan Department of Agriculture Bicol na opisina regional yaon sa parte kan Banwan kan Pili Camarada Sur asin man kan National Food Authority o NFA. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal,
Labi sa 500 na toneladang basura na nakolekta kan SWMO sa mga sementeryo sa laog kan siyudad Canaga. Buyet padere sa detalye. Nag-abot sa 500 toneladas ng basura ang nakuwikta kan SWMO po kanunda sa mga sementeryo. Mas halangkaw kumpara sa karaniwang 160 toneladas kan basura na nakukulikta oral daw. Sigun kay Engineer Joel Martin, OIC kan SWM Onaga, inasahan na ninda ang paglangkaw ng basura kan unda suli sa pagdagsa kan mga tao sa sementeryo asin pampublikong lugar. Dagdag pa ang pagdakol kan populasyon asin pag-ulad kan ekonomiya kan sulad. Ipinaglaki-laki man ni Martin na nasa 60% kan nakukuliktang basura ang napapakinabangan paspaagin ng waste diversion programs kan sulad. Kabali sa mga basurang ginamit ang mga biodegradable waste na ginigibong compost asin mga plastic, tela asin tarpaulin na ginigibo pang ibang produkto sa Erarom kan upcycling program kan SWMO. Para sa BBS News, Boy Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, interong nagpulok-pulok ang sarong lalaki na nagkukoa ni na panda sira kana ini ana maga sakata sa kahoy asin na magkuanin gulay na ugub. Kanda sudmang alas 7 na pagkaaga sa barangay kan San Isidro duman sa Banwaan kan Magaraw, Camarines Sur. Nagpulok-pulok ana nasambit na nga biktima kan ini ana makuryente basado sa impormasyon na nagguguno sa taas kan nga kahoy kan aksidente subuot nadigdi makadukot sa live wire kan kasurikudos asin dagos ng nagpulok-pulok nahulog sa nasambit ng kahoy. Tulos man nagresponde ang mga tawan kan MDRRMO duman sa Banwaan kan Magaraw, pinagdara sa parte mismo kan hospital anasambit ng biktima asin na padagos kunyan na nagpapaumay. Pagirumdum kan mga autoridad maging maingat urog na kung harani sa mga kabli kan kuryente na grabing peligroso sigun paman sa mga miyembros kan pulis. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata kita ngunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan barata lokal, bagong batch kan mga estudyanteng benepisyaryo kan libreng language sa proficiency course kan CICT nagpuon naman Darrell Banya sa detalye. Nagpuon na sa Saindang Language Course ang mga bagong batch kan mga estudyanteng benepisyaryo kan libreng language proficiency program kan Southeast Asian Institute of Computer Technology katuwang ang gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pamamayo ni Governor L.D. Villaforte. Alok igdi ang language proficiency course sa lingwaheng Ingles at man Japanese. Naglangkaw man ang numero kan mga enrollees niya na taon kumpara kan taon 2024 hinuli sa padagos sa pagtaon in libreng training asin man test the accredited courses na pigo-preser kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Bukas ano programa kan CICT sa gabos na maot mag-adal maski ba kung residente kan probinsya ng Camarines Sur tangarig matais ang kaaraman kan mga jóvenes asin job seekers sa Manila ay nalado kan teknolohiya. Sigon kay Paulo Pianya ang language head kan CICT dating nakasentro sana ang sa inang programa sa community-based training kung sa tinatauanin sertifikasyon ang mga partisipante. Alagad niya na taon 2025, mas pinahiwas paninda ang mga kursong inaalok matapos patunayan kan institusyon ang kakayahan kaini makipag-collaborate asin magpautob ng mga innovation sa lado kan skills training. Sa subuot sa pagdakol kan numero kan mga enrollees, iyan pagbubukas kan oportunidad para sa mga estudyanteng nagkuanin dakol na kurso sa rabayman o kaya sunod-sunod basta kaya kan sa indang schedule. May mga pagkakataon ng subot na nag-i-endorso ang mga BPO company sa CICT tangarig i-train ang mga aplikante. Patunay na bukas ang sinabit ng programa sa gabos maski bako man na taga-probinsya ng Camarines Sur.
Dagdag na bareta sa lado lokal, dahil Banyas, basta bareta, sigurado. BDS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, huminakot nin premyo sa ginibong 2025 Busan Choral Festival and Competition duman sa South Korea ang Ligao National High School Boys Choral kana Oktubre 30 sa gudang Nobyembre 2. Dahil iniya ang inot na pagkakataon na nakakuan ni na onra para man sa Pilipinas ang grupo kada Ligao National High School Boys Choral. Iniyo ang grupo ini ana pang-anom nindang international tour asin sa pagkakataon ini nakuha ninda ang gold prize sa youth choir category, silver prize sa ethnic category asin man mga gold diploma sa parihong category. Pinagapaabutan manin pag-umaw kan city government sa Ligao sa panginginot ni Mayor Fernando Gonzales ang inspirasyon natud kan mga jóvenes asin mga estudyante na ipinamalas na talento sa musika kung sain na daradara ninda ang bandera kan Pilipinas asin ang pagiging uragon kan mga Pilipino sa nakamtan na kampyonato. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado sa lado lokal sa satuya nga barata sa lado lokal na i-record liwat asin na i-record kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO kan Banwaan kan Minalabak Camarines Sur ang pagkakaigwanin na baha asin plus flood sa nagkaperang barangay sa Saindang Banwaan sa monitoring kan MDRRMO sa Banwaan kan Minalabak kasud mga aldaw kan Martes Degdia Nobyembre 4, 2025 nakapag-record sinda kan sinasabing plus flood sa barangay kan Timbang, barangay kan Baliwag Nuevo Housing. Natulos man na iniya ana huminupa ana sambit na nga baha. Nakapag-record man ni baha sa parte kan barangay kan Taririk sa nagkapirang mga karungan kan Zona 1 poblasyon asin Zona 7 sa Baras, barangay Malitbog sa parte kon Zona 2 sa Baras asin na barangay Cantaban sa Zona 4 asin man Zona 5. Abisungan kan MDRRMO duman sa Banwaan kan Minalabak ang pag-ingat sa mga dalan sa Baras, Malitbog ninhuli kan na i-record na pag-apaw kan tubig sa lugar mantang pwede man na makaagi ang mga lulunodan sa gabos na mga tinampo pasiring man sa burong-burungan Milaor, Tagbong Pili, Umbaw, Bula, Grijalbo, San Fernando, vice versa. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, tulos man na pinagsugo ni San Fernando Camarines Sur Mayor BT Ana Cristina Tinda Danabara Pulhentes na magpasiring ada mga personay kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO sa Saindang Banwaan duman sa barangay kan Dakulang Tubig kung sa nakapag-record man nin landslide. Siniguro kan alkalde na tulos na magpapadara ang LGU San Fernando kan Bakhu tanganing maresibi asin manda digdi matawanin atensyon ang naglandslide duman na daga sa parte mismo kan sinambit na lugar. Abiso niya ni Tinda Nabara sa publiko na dahil muna magpirit na mag-agi sa lugar orog na duman sa mga nagagamit kan four-wheel vehicles ninhuli tadigdi mahal na spa ana tinampo sa nasambit ng lugar. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan barata lokal sa rong truck na pagsasadiri subuot kan sa rong pribadong construction firm
ang nagbaralintong sa parte kan tinampo kan Sitio Garang, barangay kan Patitinan, duman sa Banwaan kan Sangay, Camarines Sur, bandang alas 12 ni na pagkaudtukan na sudmang aldaw kan Martes, Nobyembre 4, 2025. Basado sa inot na impormasyon gikan sa tanod na si Alfredo Binagua, pasiring sa direksyon kan Banwaan kan Sangay, anasambit ng truck kan mawaran subot nin kontrol sa pakurbada nga porsyon kan na tinampo, asin buminangga sa gilid kan na tinampo antis dagos nining magbaralintong. Tulos man na nakapagresponde ang mga residentes asin lokal na autoridad sa lugar, tanganing tarabang-tabangan ang tsuper na pinagdara sa Sangay Infirmary Hospital. Sangunya na inaaram pa ang kamugtakan kani, ninulikan insidente temporaryong naging mabagal ang bulos kan trapiko sa nasambit ng lugar, mantang isinasagibo ang clearing operation. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangaran kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta si Sir Stephen Pabis, asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sa indong para bareta si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugunan biyaya patin ang bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BDS Basta Bareta.